Bumili ako ng drone at hindi ko alam kung sulit ba ito sa panahon ngayon. Gaya ng iba, nag-research din muna ako at naghanap ng mga ideas kung kapakipakinabang ba para sa akin ang drone. Nabili ko ang drone ko ng second hand. Galing pa doon ng Australia, ilang beses lang napalipad at may kasama pang kwento patungkol sa may-ari, which is maganda naman dahil dagdag ito sa mga taong kakilala natin. Kasama sa package ang hard case na nagsisilbing lagayan ng drone, box ng propeller at cables na may kasama pang screw. 3 battery na kasama ang charging hub. At isang basic remote control para sa functions at operations ng pagpapalipad ng ating drone. At ang ating unit na DJI Mini SE. At bumili na rin ako ng memory card na SanDisk Extreme Pro na 512GB. Ito kasi yung memory card na most recommended ng nakararaming user. Pero kung maghahanap kayo ng ibang brand na compatible sa kanya, nasubukan ko na rin ang Kingston. At balikan natin ang bida ng ating kwento. DJI Mini SE, 249 grams, 30 minutes flight time, 2.7K video, and 4 kilometers transmissions. Good for a beginner. Luma na ang modelo, medyo outdated na rin pag usaping futuristic designs and flights. Kaya ang tanong, this 2025, okay pa ba siyang bilhin? So before anything else, ito yung first time kong magkaroon at makapagpalipad ng drone. So to compare this drone sa iba, hindi ko pa masabi. Ang tanging may ikakwento ko lang sa inyo ay kung ano ba ang pakiramdam ko as a new user ng drone. Gusto ko maging honest sa inyo. So para sa akin na meron lang minimum budget para maagawa ng mga gantong contents ay malaking halaga na rin ang nailabas ko para dito. So to compare its price sa ibang brand new drones, di hamak na mura siya at ito lang yung afford ko. At yun na nga. I took this drone as investment, hindi para pag-aralan kung paano magpalipad, or hindi lang para mag-take ng mga aerial shots para pang flex, kundi para magamit para sa aking maliit na content creation business. At iniisip ko din siya na isabay sa mga camping tools ko na for rent. So tama po kayo nang iniisip na I bought this drone para magpasok sa akin ng pera. Kung magkano ang papasok, hindi ko alam. Kung kailan babalik ang investment ko, hindi ko pa din alam. Ang alam ko pa lang sa ngayon ay malaki ang maitutulong ng drone para ma-improve ko pa ang mga kwento kong ibabahagi sa inyo. I want someone to love me. Son. Likod mo pa lang ay napakaganda na. Paano ka kaya pag humaharap? Harap. Bilang isang bagong drone user, alam ko na madami pa akong kailangang alamin. Pero sa ngayon ay masaya na ako dahil pagkalipas ng 4 na taon na pinapangarap ko to, ay nagkaroon din ako sa wakas. So DJI Mini SE, 4 kilometers distance ang kaya niyang liparin palayo. Unlike sa mga new models na kaya na nilang umabot ng 10 kilometers. But here's the thing, sa mga shots ko, I know na hindi na kailangan lumayo ng sobra ang drone sa akin. So 4 kilometers is enough reason for me para maipakita sa inyo yung aerial view ng kwento natin. With 31 minutes flight time multiplied by 3 batteries, that's a long 1 hour and 33 minutes which is hindi ko naman mauubos dahil mostly ng aking kwento ay pagbibigay ng malapitang detalye sa mga kung ano-ano ang nasa paligid ko at gagamitin ko pa rin ang aking action camera. And here's the sample flight ng aking first takeoff dito na makikita sa aking cellphone screen. Return to home. First flight dito sa aking drone, ito ang nangyari. Pangyayari na talaga namang magpapatibok ng puso ng bawat bagong drone user. At dito mas lumakas ang aking loob dahil sa kabila ng lahat ng kaba na yun, ay Home point nakauwi ang aking updated. drone.
Takeoff. Iba talaga pag DJI. Home point updated. Sulit ang investment. At para mas masulit ko ang first flight experience ko, sinubukan ko na rin ang mga quick shots ng DJI Mini SE.